Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat po ng nakikinig. Attorney, bago natin puntahan yung issue nga sa pagiging state witness po ni former Secretary Bonoan, tatanungin ko lang kayo doon sa napansin nyo doon sa video nung dito sa impeachment trial. Yung defense, pinlay nila yung video ni VP Sara. Tapos medyo may mga excerpts sila na parang pinili nila kung saan nabanggit ito si dating Speaker Martin Romualdez, yung nandyan yung benting bigas ni BBM, then pati nga yung pamimigay daw ng pera ni former Speaker. Anong masasabi nyo dito na tila pinilit nilang ipasok sa narrative ng impeachment trial po? Siyempre, naghahanap po ang depensa at obvious naman po ng sinasabi nilang konteksto para ma-justify po ang sinasabing outburst ni Vice President Sara Duterte. Pero lahat po yan ay siyempre pinapasinungalingan ni dating Speaker Martin Romualdez. Pero yun nga attorney, parang hindi na dapat pinag-uusapan kung yung konteksto kung bakit niya sinabi kasi ang dapat pinapatunayan dito ay kung binigkas nga ba ng dating ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang iyon, yung threat. Opo, at halata naman pong ginugulo lang ang naratibo, no? Kasi siyempre ang relevant portion doon ay yung pagbabanta, no? Ang lubhang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng kanyang First Lady at siyempre ni Speaker Martin Romualdez, no? Ang ibang mga sinasabing or sinisingit na konteksto doon po, in fact, no, strengthen or nagpapalakas ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kaya hindi rin po namin maintindihan kung bakit po isiningit yung mga irrelevant portions doon sa video po na iyon. Actually, attorney, iniintay ko nga kung may mag-o-object na sa pagpa-play ng mga portions kasi nga pag inisip mo kung ano yung relevance nito, di ba? Doon sa pinag-uusapan nyo sa outburst po. Opo, in fact, sabi nga namin, nagpapalakas ito kasi talagang lumalabas yung totoong motibo, no? Mula doon sa grave test na yun. At syempre, yun nga, napatunayan na talaga mayroong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng asin. Opo. And attorney, ito nga, punta na tayo dito sa issue nga yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Manny Bonoan. Ano po yung komento nyo dito? Maraming abogado na nga po yung nagsalita, mga legal luminaries, na sinasabing maging sila ay nag-aalinlangan na maging state witness itong dating kalihim. Yun nga po, kasi paulit-ulit po namin sinasabi na talagang hindi kwalipikado ito si dating Secretary Bonoan na maging state witness. Kasi yung DPWH po, yun po ang ahensya ng gobyerno naging posible, no? Dahil sa kanila, naging posible itong paglabas ng bilyon-bilyong pisong salapi mula sa kaban ng bayan. At sila po ngayon ay maaabsuelto kung papayagang ang central figure dito, ang pinakapuno. Ibig sabihin, yung taong kailangang managot sa lahat ng ito, ibig sabihin na siya naging kasangkapan o instrumento sa paglabas ng pera nito ay hindi po katanggap-tanggap dahil nga po siya ay hindi not only not he is not the least guilty but he is the most guilty, no? Hindi po pwedeng lumabas ang perang yan sa kaban ng bayan kung hindi sertipikahan ng DPWH na merong nangyaring flood control na proyekto na sa totoo naman pala ay either substandard or hindi po talagang nangyari. So parang naglabas ka ng pera para sa wala. At lahat po yan ay posible lamang dahil sa DPWH. At yun nga ho, sinabi nga po ni Attorney Bukoy sa isang panayam namin na sinasabi na si former DPW Secretary Manny Bonoan ang sinasabi arkitekto at yung nagdisenyo ng pondo basically ng DPWH. Tama po ba? Opo, 3 taon po siya dyan na nanungkulan at 3 taon po na nagtamasa sila ng pakinabang dyan. Nakita po natin yung limpak-limpak na salapi ng astos sa mga kasino, nilagay lang sa mesa, no, at pinagtatawanan, no. Nakainsulto sa taong bayan. Eh sino po ang gumawa noon para maging posible 'yon? Hindi naman po 'yon si former Speaker Martin Romualdez, no. Ang bidding ng mga proyekto, ang pag-qualify sa mga kontraktor, no? At pag-subcontract nito sa mga tauhan ng DPWH po.
Lahat po yan ay naging posible dahil sa indispensable cooperation, if not the actual participation po ng lahat nasa DPWH po. And Attorney Ade, kuna rin kayo ng reaction doon sa isa pang interview namin kay Attorney Reyes Del Rosario. Sinabi nga niya na tila naging selective yung ombudsman pagdating doon sa statement ng 18 ex-bodyguard si Zaldico kasi kumbaga parang dito may credibility sila pagdating laban kay former Congressman Zaldico at kay Congressman Martin Romualdez. Pero yung ibang parts daw ay hindi na nila masasabi yung kumbaga yung credibility nito. Pwede ho ba maging selective? Ayun nga po, hindi po pwede maging selective, no? Kasi ang affidavit either totoo sa lahat or mali sa lahat. Hindi po ba? Naalala pa nga po natin nung unang lumabas itong mga so-called Marines na ito or ex-Marines, ay sinabi pa ng Ombudsman na sila po ay parang obviously ay bahagi ng destabilization, no? Lahat kita ngayon ay parte ng destabilization kaya sobrang nakapagtataka na ngayon ay may halaga na ang kanilang testimony dahil lamang na sa aligasyon na sinasambit nila na nagdala sila ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. So hindi po pwedeng ganun po, napipili lamang tayo ng mga salik ng katotohanan na magsisilbi sa ating purposes, no? If it can purposes, we will select those portions, but if it's not, hindi natin ginagamit. Kaya nakakatawa po ito. It's laughable and it's pathetic. At sa pathetic po to involve people na wala naman po talaga doon partisipasyon sa flood control anomalies. Yun nga, Attorney Fardo, kumbaga sa isang statement, kung meron doon na part na defective, hindi ba questionable na po yung buong statement, di ba? Hindi naman siya kumbaga pipiliin nyo lang. Opo, ang tawag po natin dyan ay falsus in unio, falsus in omnibus. No? Pero pagka mali sa isa, mali na sa lahat. No? Mahirap pong paniwalaan kung ang ibang portion na nagsisinungaling ng testigo at sa ibang portion sasabihin natin nagsasabi ng totoo. Hindi po yan katanggap sa korte at sana po ay hindi patulan pa lamang, no? Na maisila ang isang target na parang nakalock. In this case, kay former Speaker Romualdez. Okay, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kay sir at magandang hapon. Maraming salamat, Jack, at mabuhay po kayo.